Hi, good morning po. Ngayong umaga naman po ay magkukwentuhan tayo tungkol dun sa mga thermometer. Meron kasing nagtanong sa akin, Dok, bakit wala na akong nakikita na thermometer, yung pinapagpag, naabutan niyo po ba yung thermometer dati yung pinapagpag, yung ano siya, glass na may mercury, hindi po ba? Naimbento po yung mga thermometer noon kasing mga 16th century eh. Tapos noong mga 17th century, yung mga scientists, in-enhance nila yun. Yung thermometer na mercury, pang measure ng temperature. Yung scientist na si Daniel Fahrenheit at saka si Anders Celsius, no? Ang ganda ng pangalan nila, no? Kaya yung sa thermometer, 'di ba, merong Fahrenheit at Celsius kasi pangalan ay apelyido po 'yun ng mga scientists. So bakit wala na? Alam niyo po dito sa Pilipinas, binan po yung thermometer na may mercury noong 2010 September sa Philippines binan. Kasi po yung mercury na yun kapag ka nabasag, hindi lang yung toxic sa balat o kaya pagka nainom mo, no? Siyempre masusugat ka dun sa nabasag. Yun palang mercury kapag ka na-inhale mo lang po yun. Ay inhalational poisoning na po yun. Malalason ka na, toxic po yun. Kaya binan na po yung paggamit ng mga thermometer na merong mercury kasi toxic yun. Masinghot mo lang yung mercury na yun, naku, malalason ka. Kaya yung mga thermometer ngayon nung digital na, may mga number na kagad. Ano yan, gumagamit yan ng mga electricity conductor sa pag-measure ng temperature. Kaya yung mga digital thermometer, hindi na kailangan ipagpag po yun. Tapos, meron na din yung mga infrared, yung tinututok lang, yung binabaril na ganon. So, yun naman, thermoscan, yung infrared na ang ginagamit. So, modern na. So, yun po yung dahilan kaya nawala na yung mercury na nababasag. Kasi nakakalason yun pagka na-inhale natin yung mercury. Yung kulay silver na liquid mercury. So, ang karamihan ngayon na ginagamit ng mga pasyente sa bahay, yung mga nanay, ang gamit po natin yung digital thermometer po. Pwede yung may number tapos iniipit sa kilikili. Kasi mahal po kasi yung pang thermoscan, di po ba? Pero kung meron kayong pera, pwede kayong bumili nun, mas maganda po yun kasi hindi mo nalilinisin. So karamihan for the sake of practicality, ang karamihan ginagamit yung iniipit sa kilikili na digital. Ang payo ko lang po, yung mga digital kasi madaling masira. Kaya yung thermometer nyo po, huwag nyong ilalagay kung saan-saan kasi paglalaruan ng bata. Kapag ka hindi ginagamit, wala namang may lagnat, itago nyo po yung digital thermometer ninyo. Kasi pagkakailangan na, kasi kapag ka nasa clinic, ito kasi yung hugot kaya ako diniscuss ito eh. Pag nasa clinic, Dok, may lagnat yung anak ko. Gano'ng kataas? Basta. Hindi pwedeng basta. Dapat ma-check nyo yung temperature. Kung 40 ba yan o 38 lang pala. Kasi dun ko babasihan kung ano yung mga gamot na ibibigay ko, kung gaano kataas yung lagnat, kung kailangan ko bang magpa-laboratory, ganyan. Check ko kasi kung gaano kataas. Ilan po ba yung temperature niya sa bahay ng ilang araw? Basta may lagnat siya, Dok, wala kasi thermometer na sira. So yung payo ko po sa inyo, yung mga digital thermometer, itago nyo po pag hindi ginagamit. Para kapag ka merong magkakasakit, magagamit nyo, ayos pa. Hindi yung bili ng thermometer. Itago nyo po yun para hindi paglaruan ng mga bata. Para kapag ka pumunta kayo sa clinic ko, ilan ang temperature niya sa bahay? Doc, 39, 40. Hindi yung Doc, ginanyan ko pagkabasa ko 38 yata. Hindi malaman kung ano ba talaga. Good morning po. Sana po may nagets kayo dito sa aking vlog. Salamat po.